magandang umaga po sa inyong lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa One Heart TV YouTube channel. Pastor Manuel Ang po, bumabati sa inyo. Ngayong umaga, pagpapatuloy po natin ang lesson number 6 na merong pamagat na saang church na dapat magsimba ang isang mananampalataya na kay Kristo. Sa John chapter 10 verse 16 ay makikita po natin ganito po ang sinabi ng Panginoon Jesus. John chapter 10 verse 16 ay sabi po ng Panginoon, meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Sinabi ni Jesus na may mga tupa pa siyang wala pa sa kulungan ito. Ang tinutukoy niya bang kulungan ay ito ba ay literal na kulungan o ito ay figure of speech? Ito po ay figurative at ito ay isang figure of speech, yung kulungan na yon. Hindi literal na kulungan yung kundi yun ay isang church. Yun ay tumutukoy sa isang church o sa isang pananampalataya. At makikita po natin dito na si Jesus ay meron siyang inaangking kulungan, kawan, o church. Sinasabi niya na meron akong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Merong sariling kawan o church ang Panginoon. Na kaya nga makikita natin dito sa talatang ito na hindi lahat ng church ay sa Panginoong Jesus, no? Hindi lahat ng church ay kay Jesus. Meron lamang siyang inaangkin na church o sariling church na kawan niya o kanyang kawan o kanyang church. At makikita natin sa Gawa chapter 2 verse 46 hanggang 47 na sa kawang ito o sa church na ito, dito niya inilalagay yung mga inililigtas niya, no? Dito niya dinadala. At ang palatandaan ng church na pag-aari ni Jesus, ito po yung madaling makilala kasi may palatandaan po ito. Makikita natin sa Gawa 20:28, ito raw ay tinubos ng kanyang banal na dugo. Sa panahon po natin ngayon, paano natin makikilala ang church na tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo? Ayon po sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, ay nasa 9,000 na raw po ang mga relihiyon na nakarehistro sa kanilang tanggapan sa kasalukuyan. So, sino kaya sa kanila ang church na tinubos ng dugo ni Kristo? Ang alamin po natin sa Romans chapter 3 verse 24 to 25. Makikilala po natin sa kasalukuyang panahon, sa panahon natin ngayon, kung aling church ang tinubos ng Panginoong Kristo ng kanyang dugo. Romans chapter 3 verse 24 hanggang 25. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Romans 3:24 hanggang 25. Ang sabi po rito, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang mapatunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So makikita po natin dito mga minamahal na ang tinubos daw po ng dugo ni Kristo na church
ay madali pong makilala, no? Sa panahon natin ngayon, sa ating kapanahunan. Ang paraan pala para matubos ka ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ayon dito sa Romans chapter 3 verse 24 to 25, ay kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Hesus. At the moment na sumampalataya ka sa Kanya, ay matutubos ka ng Kanyang dugo. Yun po ang sinasabi dito, no? Romans 3:24-25. So, ang tawag ng Biblia sa Church ng Panginoon Kristo ay mga mananampalataya. Saan po natin makikita yan? Doon po sa Gawa chapter 2 verse 44, makikita po natin na ang mga mananampalataya o ang Church ng Panginoon ay tinawag na mga mananampalataya. Chapter 2 verse 44, no? Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. So ang Church ng Panginoon na ay nagsama-sama, no? Nagsama-sama sila, nag-fellowship sila. At ang tinawag silang mga sumasampalataya o mga mananampalataya. Pagka ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay ayon sa Romans 3:24-25, ay ikaw ay natutubos ng dugo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa madaling sabi, ang mananampalataya, ang Church ng Panginoon, yung mga nananampalataya sa Kanya. Bakit mga mananampalataya ang tawag sa kanila? No? Bakit believer? Bakit mananampalataya ang tawag sa Church ng Panginoon? Sa kawan ng Panginoon. Makikita po natin doon sa John chapter 4 verse 41 na ganito po ang sinasabi kung bakit sila tinawag na mananampalataya. John chapter 4 verse 41 hanggang 42. Sabi po ay, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan si Jesus. Pagkatapos, sinabi nila dun sa babae, naniniwala na kami ngayon. Hindi na dahil sa sinasabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So, bakit po sila tinawag na mga mananampalataya? Bakit po tinatawag ng Biblia na mga mananampalataya ang Church ng Panginoon, ang Church ni Kristo? Sapagkat ayon po sa John chapter 4 verse 41 hanggang 42, sapagkat sila po ay naniniwala sa kanilang puso na si Jesus ang tagapagligtas nila. Sino mang naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas nila, sila ay mananampalataya. At ang mananampalataya ay Church ng Panginoon. Sila yung tunay na Church ng Panginoon. Ngayon, bilang isang mananampalataya, ikaw ay pinahihiwalay na ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Saan po natin makikita yan? Dito po sa 2 Corinthians chapter 6, ikadawang Korinto chapter 6, makikita po natin na tayo pong mga mananampalataya na naniniwala kay Jesus ay pinahihiwalay na sa mga hindi mananampalataya. Ganito po ang sabi sa verse 14 hanggang 18, no? Huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayang ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos po ang nagsasalita dito, no? Inuutusan niya ang mga sumasampalataya o ang mga mananampalataya na humiwalay sa
mga hindi sumasampalataya. Sa anong bagay po tayo pinahihiwalay ng Diyos? Meron pong tatlong bagay na kung saan tayo po ay pinahihiwalay ng Diyos sa tayong mga sumasampalataya sa mga hindi sumasampalataya, no? May tatlong bagay po na kung saan doon ay pinahihiwalay tayo. Una, makikita natin sa verse 14, ganito ang sabi, huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? So sa verse 14, makikita po natin na tayo po ay pinahihiwalay ng Diyos sa mga hindi sumasampalataya. Saan po? Sa pamumuhay. Dapat po ay hindi kaayon ng mga hindi sumasampalataya yung buhay ng mga mananampalataya. Sabi nga rito, maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? So ang mga mananampalataya ay dapat nabubuhay sa katwiran. Huwag tutularan ang pamumuhay ng mga hindi mananampalataya sapagkat ayon dito, hindi po ako may sabi niyan ang Biblia, ang sabi po ng Bible, ang mga hindi sumasampalataya ay nabubuhay sa kalikuan, no? Sa kalikuan. Pagka sinabi po natin kalikuan, ang ibig pong sabihin niyan, sila po ay nabubuhay ng hindi naaayon sa salita ng Diyos, no? At ang mga mananampalataya naman ay nabubuhay sa katwiran. Pagka sinabi natin katwiran, ibig sabihin nun, nabubuhay sa pattern, sa gabay ng salita ng Diyos. So, ayon po sa Ephesians chapter 4, verse 17, ay makikita po natin dito, chapter 4, verse 17 hanggang 24, ay ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, yun po, no? Doon po tayo pinahihiwalay. Ang unang puntos kung bakit tayo pinahihiwalay ng Diyos sa mga hindi sumasampalataya, nais niya na makita kung paano mamuhay ang kanyang mga anak. Dapat tayong mamuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pangalawa po, tayo po ay pinahihiwalay ng Diyos sa paniniwala. Makikita po natin sa verse 15, no? Balik po tayo sa 2 Corinto 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 15. Ganito po ang sinasabi. Maari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Ang sabi dito, maari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Ano ang kaugnayan? Ano ang relasyon ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Tayo po ay pinahihiwalay ng Panginoon Diyos. Pangalawa, sa paniniwala, no? Sa belief, yung ating pinaniniwalaan, no? Paano tayo maniwala sa Diyos? Ang mga hindi sumasampalataya ay may sarili rin silang paniniwala. Pero ayon po sa Colosas, ang basis po ng kanilang paniniwala sa Diyos ay mga sabi-sabi o mga minanang turo. Yun, no? Hindi po Biblia. Ang mga mananampalataya, ang basis o ang basehan
ng paniniwala sa Diyos ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, no? Ah, sila base sa mga alamat, sa mga sabi-sabi, no? Sa mga kinagisnan o pamana ng kanilang mga magulang, hindi nakabase sa Biblia ang kanilang mga paniniwala. Marami silang mga pinaniniwalaan na wala sa Biblia. Pagka sabi dito sa Romans chapter 12 verse 2 ay meron pong paalala si Apostol Pablo sa aklat ng Roma chapter 12 verse 2, no? Ganito po ang sinasabi: huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugot-lugot at ganap na kalooban ng Diyos. So, ang mananampalataya at saka hindi mananampalataya ay hindi pwedeng magsama. Bakit? Magkaiba ng paniniwala eh. Lagi lang mag-aaway, no? Lagi lang hindi magkakasundo. Kasi ang paniniwala ng mananampalataya nasa Biblia, yung hindi mananampalataya, hindi naniniwala sa Bible, gawa lang daw ng tao 'yan. Kaya hindi magkakasundo, laging gulo, laging away, no? Kaya kung mag-aasawa kayo, ay hanapin ninyo yung kapwa nyo mananampalataya para nagkakasundo kayo sa paniniwala. Dahil pagka ang napangasawa ninyo ay hindi mananampalataya, hindi kayo magkakasundo. Ang sabi ng Bible, huwag kaliligtaan ng pagdalo sa pagtitipon, ay yung hindi mananampalataya, hindi importante sa kanya yung mga pagtitipon na ganyan, kaya pipigilan kayo. At pagsisimula na yan ang gulo ng inyong pagsasama. Kaya nga, tayo ay pinahihiwalay sapagkat iba na ang ating paniniwala sa kanila. Pangatlo, saan tayo pinahihiwalay ng Diyos? Verse 16, ang sabi rito, balikan po natin ang 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Saan po tayo pinahihiwalay ng Diyos? Ang sabi sa verse 16, o di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, kumiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ano po ang sabi ng verse 16? Saan po tayo pinahihiwalay? Pinahihiwalay po tayo ng simbahan. Pinahihiwalay po tayo ng sambahan o ng sinisimbahan, no? Para mas madali nyo akong maunawaan, gagamitin ko yung term na simba, no? Pero sa Bible, samba yan hindi yan simba. Kaya yan naging simba, gawa ng mga Kastila, masyado silang Islam, no? Ang tawag nila sa samba ay semba. Kaya dumating ang panahon na yun ang naging tawag ng marami. Pero biblically, yan po ay samba. Kung Biblia po ang ating kukonsultahin, samba po ang term dyan, ang tawag dyan, hindi simba, no? Ang sabi po rito, pinahihiwalay na tayo ng Panginoon ng sinisimbahan. Sabi rito sa verse 16, ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya, o di kaya'y ng templo ng Diyos, o simbahan ng Diyos, o tahanan ng Diyos, sa tahanan o simbahan ng mga Diyos-Diyosan. Yun po ang sinasabi rito. Wala pong relasyon, wala pong kaugnayan ang mananampalataya sa hindi mananampalataya pagdating po sa simbahan o sa sinisimbahan. No wonder kung bakit makikita natin sa Gawa chapter 2 verse 44 hanggang 47 kung bakit yung mga mananampalataya matapos na sila'y maliwanagan sa salita ng Diyos, matapos na maunawaan nila ang salita ng Panginoon, ay hindi na sila bumalik doon sa dati nilang relihiyon. Hindi na sila bumabalik sa dati nilang pananampalataya. Sapagkat sila po yung niliwanagan na ng Panginoon ang kanyang salita. Naunawaan nila ang salita ng Diyos. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Maraming mga tao, sinasabi nila mahal nila ang Diyos. Pero ayaw nila sa salita ng Diyos. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang kanyang salita, no?
ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 16, meron pa siyang mga tupa na wala sa kulungan ito at pakikinggan din nila ang aking tinig at sila ay papasok sa kulungan ito at ang kawan ay magiging isa. Paano po mapapasok sa kawan, sa kulungan ng Panginoong Hesus o sa church ng Panginoong Hesus ang isang tao? The moment na pinakinggan niya ang tinig ng Panginoon. Sabi sa John 10:16, no? Pinakinggan niya ang tinig ng Panginoon. Ano ba ang tinig ng Panginoon? Ito ho, Biblia, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tinig ng Panginoon. At ang sabi dito, ang nakikinig sa tinig ng Panginoon at nakakaunawa, kaya nga sabi doon sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God, no? Nagiging mananampalataya ang isang tao pag narinig niya ang salita ng Diyos. So pagka narinig ng isang tupa ang salita ng Panginoon, siya ay mapapabilang sa kawan, no? Mapapasama sa kawan. Bakit? Sapagkat napapasama sa kawan na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus ang isang mananampalataya o ang isang tao the moment na siya sumampalataya matapos siyang marinig ang salita ng katotohanan. Yung sinasabi dun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, no? Matapos na marinig ang salita ng katotohanan, dumating sa puso nila yung pananampalataya sa Panginoong Kristo. So, pinahihiwalay na po tayo ng Diyos ng bahay-sambahan. Huwag na tayong bumalik doon sa dati nating pananampalataya na hindi po nakaayon sa Biblia ang aral. Tayo po ay pinahihiwalay na. Bakit? Upang huwag tayong madamay. Sapagkat parurusahan po yan. Yung mga simbahan na hindi na ayon sa Bible ang mga turo, no? Hindi biblical. Parurusahan 'yan. Kaya ayaw ng Diyos na madamay ka. Humiwalay ka sa Kanya, sabi ng Panginoon. Lumayo ka sa Kanya, verse 17. Pinalalayo ka ng Panginoon, pinahihiwalay ka ng bahay-sambahan, ng sinisimbahan. Kaya ngayon, hanapin natin ang church na tinubos ni Kristo ng Kanyang dugo at doon tayo makipagtipon, doon tayo magsama-sama dahil doon inilalagay o itinaragdag na Jesus ang mga inililigtas niya. So sa ang church na dapat magsimba, ang isang bagong mananampalataya kay Kristo, doon na po sa church na tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. Paano natutubos ang isang tao ng dugo na Jesus? Ang sabi po sa Romans 3:24-25, kapag ang isang tao ay nanampalataya kay Kristo, natutubos siya ng dugo na Jesus. Magandang umaga po at nawa po ay naging malinaw po sa inyo ang ating aralin sa umagang ito at I pray na ibuhos ng Diyos ang pagpapala niya sa inyong tahanan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa bidyong ito ng One Heart Southern Baptist Church.